natin sa'yo, depende kung marami ka ng taong natulungan. Doon pala yun. The money that you receive ay nasusukat kung ilan ang natulungan mo na bago ang buhay. So, before lifestyles, wala sa lifestyles, hindi mo man maintindihan tong analogy na to. Hindi mo man ito maintindihan. Kasi sa normal, kanya-kanya. Walang pakialaman. Gumapang ka sa hirap. Walang pakialam ang kapitbahay mo. Kasi sila rin mahirap. Pumangit ka man sa labas. Wala din silang pakialam, lalong hindi ka tingnan. Pero sa lifestyles, tinitingnan namin lahat ang kailangan umayos ang mukha. Kasi, iisa tayong kawan. Iisang pinagkukuhanan natin. Iisa itong minahan. So lahat, kami na mga GMD, pare-pareho ang mindset namin. Ito, kailangan pagandahin natin to. Ito, kailangan bigyan natin gumanda buhay ito. Lahat kayo pinaproject namin. Kahit hindi namin kayo downline, lahat kayo, yan ang pinagmimitingan namin. Yung mga mukha nyo. Bulsa nyo. Nahanap nga ako dito ng kumukha ko. Wala, nakamas dito eh. Di ba? Tingnan yung katabi mo. Gusto mo ba yung mukha ng katabi mo? Bakit yes? Okay? Jesus recognized the importance of money. Jesus did not want to worry about finances. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat, drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more clothing? Look at the birds in the sky. They do not sow or reap. They gather nothing into barns. Yet, our Heavenly Father feeds them. Are not you more important than they? Grabe, di ba? Yung sana, yung pakiramdam nyo talaga, buo sa Panginoon. That nothing is impossible. Yes. Kung ibon nabubuhay, bulati nga nabubuhay. Huwag nyo lang apakan, durog. Can you imagine the miracles and wonders of our Heavenly Father? Yes. Lahat na imposible kahit telepono, nagre-ring ngayon. Ang sinasabing bawal. Downline ko pa. Di ba? Walang imposible sa Panginoon! Yes. Dagdagan yung faith! Yes. Sabi yung faith kong binigay sa Lord. Parang yung mukha ko wala ng pag-asa. Diba? Parang yung mukha ko kahit daling kay pelo, paglabas yung pa rin ang mukha. Pero dahil sa faith ko kay Lord, ginawa ko lahat. Hindi pwedeng ganito mukha ko. Hindi pwedeng hindi ako marunong magsalita. The first time pinatayo ko ng upline ko, that was my first hope in San Mateo, sa isang McDo. Pinatayo ko ni upline. Sobrang bangag yung utak ko. Ganitong utak ko dati. Hindi ko alam nung pinagsalita ako, babasahin pala yung slide. Sa hoop. Imagine mo, wala man talaga ako sentido gumon. Wala, yun, zero. Pagtayo ko doon, umiiyak ako. Kasi una, galit ako kay upline. Kasi pinatayo ako. Tapos ano sasabihin ko? Hindi pala babasahin yung slide. Kasi pagtayo ko na naroon ako. Kasi pag problema, nanisi ako ng tao. Pagkatapos ko magsalita, binigyan ko ng upline isang full page. Evaluation, lahat ng sinabi niya. Thank you kay upline. That day, nag-start ako sabihin sa sarili ko, the next time natatayo ako, hindi pwedeng hindi ko alam ang sasabihin ko. Yes. That's my first project. Kailangan may alam ako sa sasabihin ko pag tumayo ako. Pre-practice ko yun. Yung mga umpisa, umiiyak pa rin ako. Yung next project ko, yung mukha ko, susunod na lang yun. Kasi sabi, pag uminom ng products, gaganda. Eh dati di ako umiinom. Yung asawa ko lang kasi may sakit. Anak ko lang kasi may sakit. Sarili ko, tinitipid ko, di ako umiinom. Pero habang tumatanda ako sa lifestyle, papangit ng papangit ng papangit. Teka muna, baliktad, hindi daw pwede yun. Kaya sabi, uminom ng maraming products para paganda, paganda, paganda. Kasi hindi nga sila naniniwala. Wala mang naniniwala kasi hindi nga ako gwapa.
O nakapagpagupit na ako ng David Salon, hindi na dun sa 35 pesos, may naniwala na. Kaya si Noemi, nakita mo, nadama yun. Napadala ko yung kay Boy Navarrete. Biglang umunot yung kulot niyang buhok. God loves to see His people prosper. Let the Lord be magnified, which have pleasure in the prosperity His servant. Psalm 35 verse 27. Gusto ba ng Panginoon na mahirap tayo? Ayaw niya yan. Gusto niya abundant blessing, abundant life. Gusto niya pag ganitong sobrang init, pwede ka mag-aircon 24 hours. Gusto ng Panginoon nakasasakyan ka para gwapo-gwapa ka. Gusto ng Panginoon may bahay ka ng komportable. Saan mo makukuha yun pag di ka nag-lifestyles? Kahit manager ka ng isang kumpanya, jer lang for life. Tahimik. Di ba? Pagka hindi ka nag-embrace ng lifestyles mission, kung ikaw ay okay na, mayaman ka na, sige. Ikaw lang yun. But what about your mission? What about your life's purpose? Yung income mo, hindi mo naman pwede ipamigay yan. Correct? Pero pag nag-lifestyles ka, totoong passive income. Si Ma'am Violi, pinakita sa akin yung picture. From passive income sa lifestyles, may nag-rent sa kondo niya. Another passive income. Sa Sunday, guest ko yung may-ari ng Hocho. Kasi yun na kumain ako doon. Ang pinag-uusapan namin kasi, nung kausap ko, galing ako Baguio, uwian lang. Diba Monday workshop ako speaker? Yes. Tuesday, Yes. tumakbo ako ng Baguio mag-isa. Balikan lang kasi nag-sign lang ako ng turnover ng kondo. Sabi niya talaga, may konti. Oo, mura lang yun. Pero ngayon, 10 million na daw, dating 4 million lang. Pero hindi naman ako titira doon kasi saan ka magtatayo ng bahay? Doon na lang sa may South Forks. Kapit bahay ko sa Bato de la Rosa. 28 million lang yung bahay. Narinig nung may-ari. Talaga? Sa intro ng lahat yun? Sabi ko, yes sir. Sinabi ko na sa'yo dati. Yes sir. Talaga, punta ka ako dyan. Kailan ba yung presentation? Sa Sunday, kasama mo yung anak mo, paatinin mo. Wow. Kung hindi man ikaw nagkikwento na meron kang ganito, ikwento mo na lang yung kwento ng upline mo. Yes. Ay, grabe si Ma'am Peng. Grabe, 10 million, 8 million ang income. Pag narinig na nung gusto ng pera, hindi natin sila sa Diyos ang pera. Lahat yan, iiwanan natin. Amen. Kahit anong meron ka, iiwanan natin. Sapatos, bag, bahay, pera. Iiwanan natin. Pero yung iiwanan mo, na ilan ang tao na nabago ang buhay dahil sa'yo, dahil nag-lifestyles ka, dahil nag-yes ka, dahil nag-GMD ka. Ilan ang nasa DDE, DRDED na mga tao sa organization mo na nabago ang buhay. It's not all about money. It's not all about material things. Pero sino ka bago ka umalis sa mundo? May nabago ba sa pananaw ng buhay mo, ng prinsipyo mo? O lagi lang sarili mo ang iniisip natin? Your own contentment, your own attachment with your pride, attachment with your what you have. Deny yourself, sabi kanina, and die for Jesus. And what way? Let's serve people. Reach out those people na madala natin dito. Hindi lang health ang mababago sa kanila, but through lifestyles, we can bring them get closer to God. Yes. Let's pray again. Next. Okay. Wala. Kasi pag may background, mas ma-internalize nyo. Father, I trust you and rely upon you as the source of my every financial need. Help me to fully grasp that the key to receiving finances is sowing finances as you direct. No matter the amount, please teach me how can I also show others to discover financial freedom. In Jesus' name, amen. Next. Number 6, sana lang po. Jesus never tried to succeed alone. Wow, ang model, ang gaganda. After all, you must take careful plans before you fight the battle, and the more good advice you get, the more likely you aim to win. Proverbs 24:6. Yung picture na yan, that was 2018, 19, bago nag-lockdown.
Yan lang ang barkada namin. Mayroon kaming Magic 16. Nag-shopping lang yan. Tara, saan tayo? Bangkok. Pag ganon, shopping lang yon. So dito kami sa hotel na to, ayan ang mga building sa mga mall, para kami naghahakot ng paninda, shopping. Pag di na namin mabuhat, ihahatid sa hotel, balik na naman. Pag sa shopping, balik na naman sa hotel. Sabi na Tita Peg, magmi-meeting lang tayo sa Bangkok. Yun talagang first intention that time. Kasi busy-busy dito. Magmi-meeting tayo doon. Wala masyadong magsha-shopping. Sabi namin, opo Tita Peng, wala masyadong magsha-shopping. Tapos tanongan kami, Mitch, magkano dala mo? Mitch, magkano dala mo? Si Mama Angie, ano yan? Kalmado yan. Pagdating doon, di pa kami nakakalapag ng mga gamit, kanya-kanya kami sibat. Sabi ni Tita Peng, asaan na itong mga imi-meeting ko? Kanya-kanya ng hakot sa shopping. Pati yung greetings namin kay Ma'am Leia, nausapan namin, mag-video kami, wala na nakaalala. Sabi niya, hala, birthday ni Ma'am Leia, di natin nagawa ng video greetings. Kasi kay Ma'am Angie, promotok talaga si shopping, si Ma'am Angie, tsaka si Apply. Diyos ko, grabe ang talent mag-shopping yan. Tapos sabi nila, dito tayo magkikita, itong corner na to, ayan ang manikin, ito yung manikin, ha? Dito tayo magkikita, dito tayo sige, kanya-kanya, di ba nakakalito yung shoppingan? So, kami ni, Doreen, magkasama, sige, dito tayo mag-antay. Hindi, dito yun, ayan yung manikin, ayan yung manikin. Sabi ni, sila Mitch, din pa namin kasama. Ang tagal na, wala pa sila. Hanap sila nang nakakita sa amin. Sabi niya, nasaan? Bakit nandyan kayo? Hindi ba dito usapan, dito yung manikin? Yung manikin nagbihis, hindi pa rin. Pinihisan yung alam mo mga addict sa shopping, bangag. Yan, yung picture na yan. Kaya kami galing doon. Ganyan. Yan. Jesus never tried to succeed alone. Pipiliin mo yung mga kabady mo rito, ha? Yung talagang ibabadi mo, yung agresibo, decidido, porsigido, mag-GMD. Yes! Ipapagal-pagal, huwag ka magagalit, tabi ka muna dahil, ha? Kasi ang speed mo, pangkaro. Ang hanap mo, speed, yung antak mo ay kinta. Mabilis. Yung antak mo parang train. You need people, you need God. Everything you have came from God. Success is a collection of relationships. Your future is connected to people, so develop people's skills. You need problem solvers in your life. Huwag ka mag-solo. Ask your GMD. Siya ang makaka-advise sa'yo dyan sa mga pinagdadaanan mo. Ang tanong, nakalatag ka ba ng buo? Baka mamaya, ang nilalatag mo lang, pinipili mo lang. You cannot, di ba? If you want to succeed, go with a team. Pero kung mag-solo ka, edi good luck. Listen to the inner voice of the Holy Spirit today. Obey every instruction. Your rewards in life are determined by the problems you solve for someone else. You will never change your life until you change something you do daily. Grabe, nakakatakot pala, no? Kasi kung hindi ka makatulong sa maraming tao na magbabago yung buhay o masolve yung problema nila, of course, hindi ka makakarating dun sa gusto mo. Kaya ang mindset natin ngayon, kailangan padamihan ng masasolve ang problema ng ibang tao. Na-recall ko lahat si Tita Peng. Nung panahon na bago kami, nagdumaan ang dilubyo, parang pwede na siya mag-quit. Single naman siya eh. Yung check-in niya nung pwede na 300, 400,000. Kasi dilubyo talaga, na-wash out ang mga receivables. But that time, pag tumatawag ako, very solemn. Naririnig ko yung background music niya. Talagang nag-meditate si Tita Peng. That was the time kasi nakapapasok ko lang, tapos nag-dilubyo ba? Buti pumasok ako dilubyo. Kasi pinagtsagaan yung tatanga-tanga na estudyante sa lifestyle. Kasi kung wala dilubyo, hindi man nila ako mabigyan ng time kay tanga-tanga nga. Pero wala man sila ibang mapagtsagaan. Dumating ako. Sabi nila may asset ako. Isa lang asset ko. Ay, sobrang sipag pa. Grabe ko, Ratcha. Pinuntahan ako sa palengke, nagulat ako. Pero naisip niya, paano mababago ang mga buhay namin? Inisip niya, paano maisa sa katuparan yung pangakong sinasabing matutupad na mga pangarap? Have that in your heart.
na lahat ng dadalhin mong tao dito, kasama ka sa pagtupad ng mga pangarap nila. Hindi ang iisipin, pangarap mo. Ang pangarap mo, bahala si Lord. Ang sagot mo, yung pangarap nila, ng mga downlines nila mo dito. Yes! Okay, let's pray again. Ready? Thank you. Father, no one can do it without others. Please give me guidance and wisdom to know who I can turn to. I know that my life depends on other people and how I help them. In Jesus' name, amen. Next, last. 7. Jesus finished what he started. The desire to accomplish is sweet to the soul. Proverbs 13 verse 19. Jesus. You decide to enroll in lifestyles not because you just want money. No? Champions are finishers. Jesus was a finisher. He finished what he started. He was 30 years old when he started his ministry. His ministry went for 3.5 years. He did many miracles. He touched many lives. He electrified the world through 12 men. Ang journey natin sa mundo, hindi po patagalan at hindi padamihan ng kayamanan. Ang journey natin dito, padamihan ng natouch nating buhay. Ilan ang mag-asawang hindi naghiwalay, hindi na pumunta sa ibang bansa, hindi na nag-OFW dahil nadala natin sa lifestyle. Ilan ang mga anak na napaaral dahil may pampaaral dahil nasa lifestyle. Ilan ang pamilyang mag-asawa nagkabalikan na matagal nang nagkahiwalay dahil nasa lifestyles. Ang dami dito niyan. Mga nakausap ko. Naging ano na nga ako pambansang counselor. Ano ba yun? Ang dami ko nakakausap dito. Ilan pangarap ang nagkaroon ng katotohanan dahil nandito sila sa lifestyles. Next slide. Get the spirit of a finisher. Jesus Christ assured us that he that shall endure unto the end, the same shall be saved. You have that in endurance. Kumbaga, kailangan pilitin mong maging matibay. Pilitin mong lumaban. Pilitin mong ilaban yung pangarap na tinanim sa puso mo. Hindi aksidente. Hindi ka ginawang pusa, hindi ka ginawang aso. Tao ka, the highest form of animal. Meron sa puso mo ginuhit ang Panginoon ng mga pangarap. Pangarap mo sa pamilya mo na magandang bahay. Pangarap mo sa pamilya mo that you're all together. Pangarap mo with the family na nagta-travel kayo ng buong pamilya mo. Pangarap mo yung mga anak mo na pag-aral mo. Hindi po yan magiging makakasakatuparan. Nandito na kayo sa lifestyles. If you will not get seriously with this adventure, with this journey, pag ano lang, alam mo yung medya-medya ka lang, sige lang try, buuhin mo na, nandito ka na eh. Give your all. Next slide. Finish the race. Kinakatok ko mga puso nyo, mga distributors. Hindi po aksidente na narinig nyo ito ngayon na isang manikurista ang inyong speaker na narinig. Na dating manikurista na wala ngang mukha, walang pinag-aralan, walang titulo, walang naniniwala, para lang akong langaw. Hindi ako kasama sa lipunan. I'm not even registered sa NSO. Wala pong kwenta yung pagkatao ko before lifestyles. But before lifestyles, I'm standing here in front of you right now, a living testament. I am a product, a finished product of my mentor of lifestyles, now a global marketing director. Yes! Whatever pin level you're in right now, please don't stuck it up there. Kayo ang nagpapako sa sarili nyo dyan. Move! Move! Yes! Yes! Marami nang gusto umakyat, nakaharang ka. Be courageous. Hindi pwedeng wala kang alam. Hindi pwedeng nagmamaang-maangan. Decide.
Now! Now or never! Marami nang parating ng mga distributors. Kami mga lumang seasoned GMDs. Mga ilang-ilang panahon na lang retired na kami dito. I mean, kung saan-saan na lang kami siguro. Nag-meeting sa ibang bansa. What about the next generation of lifestyles? Galing. Nasa kaninong mga kamay ilalagay ang lifestyles? Tayo! Ikaw? Bawi tayo. Kaninong mga kamay ang magte-take ownership